Hinamak na manugang. Kabanata 426. Dapat siya yon. Maliban sa kanya, sino pa sa bansa ang maglalakas loob na hayagang kalabanan siya? Sinulsala niya si Helena na ilabas ang kanyang galit. Ito ay dapat na Alex Dixon na naghihiganti sa kanya. Nanlamig din ang mukha ni Kufei at mabangis na sinabi, siguradong siya iyon. Pinakalma ni Dixon Rong ang kanyang galit at malamig na sinabi, hindi ko talaga inaasahan na naging maganda ang kalagayan ni Alex Dixon sa bansa nitong ilang taon at talagang may tumulong sa basurang ito sa paggawa ng mga bagay. Bukod sa iyo, dapat din akong magtali ilang mga kaalyado para harapin si Alex Dixon ng magkasama. Miss Dixon Rong, sino ang hinahanap mo? Malamig na tumayo si Dixon Rong at tumingin sa kanya ng masama at sinabing, mukhang nagtayo ng martial arts school ang Bai family. Ang principal, si Cheng Gong Li, ay hinabol ng isang tao sa ibang bansa at tinulungan ko siyang ayusin ito. Kontaken siya ngayon at sabihin sa kanya na kailangan kong hanapin siya para may gawin. Tuldok. Kinaumagahan, ipinadala ni Alex Dixon si Jane Lee West sa paliparan at pinabalik siya kay Jinling. Walang ganang sabi ni Jane Lee West, Hubby, hihintayin kitang bumalik. Seryosong tumango si Alex Dixon at nanumpa sa kanyang puso na gagawin niya si Jane Lee West na pumasok sa pamilya Dixon sa isang maringal na paraan at makuha ang pagkilala ng buong pamilya. Matapos paalisin si Jane Lee West, nakatanggap si Alex Dixon ng tawag mula kay Lu Hangjan, na hinihiling sa kanya na maghanda para sa akademikong exchange meeting sa hapon sa lecture hall ng National Training Hall. Kahapon, hindi nagtanong si Alex Dixon tungkol dito ng detalyado, ngunit ngayon ay nakasimangot siya at sinabing, Elder Lu, tungkol saan ang pinag-uusapan nila ng impormasyon. Napakaaga ko para maghanda. Curator Lin, ang dumadalo sa pulong na ito ay ang Street Martin Medical Association, sabi ni Alex Dixon. This time it is mainly to talk about TCM, and a few professors are also studying the prescription of TCM. Nabanggit ko na saglit ang iyong bagong repairing ointment sa kanila ay napaka-interesante, kaya maaari mo itong ipakilala sa kanila sa entablado. Oo naman. Tumango si Alex Dixon at medyo nagulat. Medyo sikat ang Street Martin Medical Association sa buong mundo. Nagtipon ito ng maraming sikat na doktor na kilala sa loob at labas ng bansa. Gayunpaman, noong nakaraan, natuklasan lamang ang Street Martin sa pananaliksik sa medisina sa kanluran. Hindi niya inaasahan na magiging interesado talaga siya sa TCM. Isa itong magandang pagkakataon para i-promote ang TCM sa mundo. Ang National Clinic ay ang National TCM Hall, at ito rin ang window para sa dayuhang medikal na komunidad upang maunawaan ang TCM sa China. Ngayon, maaari nitong i-promote ang TCM sa pamamagitan ng union. Bukod dito, maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para maisapubliko ang repairing ointment. Ang unang batch ng repairing ointments ay ipapadala sa Yan Capital ngayon. Sasamantalahin nila ang pagkakataong ito para maisapubliko at i-promote ang bagong gamot bukas sa merkado. Sa oras na ito, inibo ni Lu Hangjan ang paksa at sinabing may mapait na ngiti, Curator Lin, may i-report ako sa iyo. Ano ito? Walang magawa si Lu Hangjan at sinabing, dahil dati, si Jiang Shuaimang ang nakipag-ugnayan kay St. Martin, kaya partikular niyang hiniling kay Jiang Shuaimang na dumalo sa akademikong ulat. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Gusto ng kabilang partido si Jiang Shuaimang. Si Jiang Shuaimang at ang vice-presidente ng kabilang partido, si Jenny, ay may magandang relasyon. Nang sila ay pumunta sa ibang bansa, sila ay nag-treat pa ng pagkain kay Jenny, kaya ang kabilang partido ay nag-request. Sabi ni Lu Hangjan at mabilis na nagpaliwanag, ngunit si Pangulong Dixon, mangyaring makatiyak na tinanggihan ko na siya at sinabi na ang Curator Jiang ay nagbitiw. Mabuti naman. Tumango si Alex Dixon. Alam niyang kalahating balde lamang ng tubig ang mga kasanayan ni Jiang Shuaimang sa medisina, at siya ay matigas pa rin ang ulo at paninindigan sa sarili. Kung dumating si Jiang Shuaimang upang gumawa ng isang akademikong ulat, kahit isang maliit na pagkakamali ay mahuhuli ng mga dayuhang mamamahayag. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang pagkalat ng TCM, maaaring samantalahin ng mga dayuhang reporter ang pagkakataon na siraan ng TCM. Nang makitang halos tanghali na, sinabi ni Alex Dixon, pupunta ako kaagad.
Pagkasabi niyon ay dumiretso siya sa National Clinic para maghanda para sa pagtanggap ng sikat na Street Martin Medical Association. Ibinaba ni Lu Hongjian ang telepono, ngunit nakasimangot pa rin siya. Bagamat sinabi niyang si Alex Dixon ang pinuno ng ospital, matigas ang ugali ni Alex Dixon, at si Jiang Shuaimeng lang ang nakilala niya. Sinubukan niyang kumbansihin si Alex Dixon na sumuko pansamantala. Hindi siya naglakas loob na sabihin kay Alex Dixon ang tungkol sa mga bagay na ito dahil natatakot siyang masira ang magiliw na kapaligiran sa pagitan ng dalawang partido. Sa entrance ng Hilton Hotel, ilang maliliit na sasakyan ang dumaan at huminto. Nag-walk out ang 11 o 2 dayuhan na matataas ang ilong at nakasot. Si Jiang Shuaimeng at 7 o 8 katulong ay naghihintay sa pasukan ng hotel. Nang makita nilang huminto ang mga sasakyan ay agad nilang tinanggap ang mga ito. Dumiretso siya sa isang dayuhan na may kayumangging buhok, asul na mga mata, at mga 5 taong gulang. Sabik siyang nakipagkamay. Vice President Jim, you're finally here. Matagal na kitang hinihintay. Ang dayuhang ito na may kayumangging buhok ay ang Vice-Presidente ng Street Martin. Siya ang nanguna sa club sa Sia Country para sa isang akademikong ulat. Umiti siya at nakipagkamay kay Jiang Shuaimeng, matigas na sinabi sa Mandarin. Matagal nang hindi nagkita, Curator Jiang. Hindi na ako curator. Pilit nang umiti si Jiang Shuaimeng, ngunit may bakas ng ayaw sa kanyang mga mata. Malungkot niyang sinabi, matanda na ako. Hindi ako kapareha ng mga kabataan. TCM lang ang alam ko, at wala akong alam sa kasamaan. Tinanggal ako ng bagong hinirang na Alex Dixon. Nagtataka si Jim. Alex Dixon, anong talents meron siya? Wala pa akong narinig na ganoong sikat na TCM sa Sia Country. Umuso ng masama si Jiang Shuaimeng at nang uuyam na sinabi, bata pa lang siya sa kanyang early 20s. Paano siya magkakaroon ng talento? Umaasa lang siya sa pagmamayabang at pambabula. Agad na naging malungkot ang mukha ni Jim at hindi nasisiyahang sinabi, napag-aralan ko na ang TCM ng China sa loob ng ilang dekada. Wala pa akong narinig na anumang tagumpay sa TCM sa edad na 20. Curator Jiang, ikaw ang kinikilala ng publiko na tagapangasiwa ng ating street Martin. Kung ikaw ay isa, hindi ko alam ang mga kasanayan sa medikal ng ibang tao. Tumango rin ang mga professors at experts sa likod niya. Lahat sila ay nag-aral ng TCM sa Sia Country. Ang lahat ng mga namumukod tanging doktor ng TCM na gumawa ng magagandang tagumpay sa TCM ay matanda na at may karanasan na. Isang binata sa kanyang early 20s ang talagang naging pinuno ng National TCM Hall. Hindi ba ito laro ng bata? Nagkunwaring buntong hininga si Jiang Shuaimeng at pinapaypayan ang apoy. Aniya, syempre. Ipinagyayabang ni Alex Dixon ang kanyang mga kasanayan sa medisina kung saan-saan. Sinabi niya na maaari niyang gamutin ang mga paso sa loob ng ilang minuto at buhayin pa ang mga patay. Masyado siyang nagyayabang. Kaya't inirekomenda siya ng lahat. Pagkatapos niyang magsalita, isang grupo ng mga sikat na propesor at eksperto ang nagpakita ng panghahamak sa kanilang mga mukha. May mga nagpakita pa ng mapanuksong ekspresyon. Ito ay malinaw na nagyayabang. Kahit na ang medikal na agham sa mundo ay hindi maaaring mabuhay muli mula sa mga patay at kahit nagamutin ang mga paso sa loob ng ilang minuto. Ito ay ganap na walang kapartakan. Si Jim din ay may hitsura ng disdain at mariing sinabi, Curator Jiang, sana ay mabigyan mo kami ng akademikong ulat. Ayokong makarinig ng isang binata na nagyayabang sa entablado. Hindi siya kwalipikadong ipakilala sa amin ang TCM. Ako ay makikipag-ugnayan sa National Clinic at hiling sa iyo na magulat sa entablado, kung hindi, aalis kaming lahat. Lihim na natuwa si Jiang Shuaimeng. Paano yan? Pinalayas na ako ni Alex Dixon sa National Clinic. Ang isang taong katulad niya ay hindi kwalipikadong maging direktor. Pagmamalaki ni Jim, magsusumit kami ng magkasanib na sulat at ia-anunsyo siya sa publiko sa pulong. Piliin ka bilang curator. Tuwang-tuwa si Jiang Shuaimeng, tuwang-tuwa na halos lumabas ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Kung si Alex Dixon ay gumawa ng kalokohan sa academic report at ipahiya ang kanyang sarili sa ibang bansa, hindi lang niya maibabalik ang kanyang mukha, magagawa pa niyang maging direktor muli. Kabanata 427. Lumabas si Alex Dixon sa istasyon.
Bago pa siya makapagpalit ng damit ay sumakay na siya ng taxi papuntang National Clinic. Habang nasa daan, iniisip niya kung paano magbibigay ng talumpati sa akademikong ulat. Masyadong maikli ang 2 oras na komunikasyon. Nakatuon ang TCM sa pangmatagalang paggaling, at hindi ito kaagad gaya ng Western medicine. Bagaman gumagana ang ilang mga race eta, hindi sila makikita sa loob ng 1 o 2 araw. Habang nasa daan, naisip din niya ang dragon blood grass kahapon. Noong nagsasaka siya noong panahong iyon, puno ng hamog ang silid. Talagang nabuhay muli ang bonsai ng biyenan na patay na. Si Alex Dixon ay napakaingat sa oras na iyon. Posible kayang ang dragon blood grass ay may epekto sa buhay sa mga patay. Kaya lang, nagkagulo si Helena noong mga oras na iyon, kaya wala siyang panahon para pag-aralan ito ng detalyado. Kung hindi, maaari niyang dalhin ito sa Holy Martin Association upang hayaan ang mga doktor ng TCM na mabigla ang mundo at maging sikat. Ilang sandali pa ay dumating na ang taxi sa National Clinic. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Alex Dixon at naglakad papasok. Nagkaroon ng traffic jam sa kalsada. Late na siya ng 10 minuto nang dumating siya. Maraming sasakyan ang nakaparada sa pintuan, at marami ring reporter ang dumating. Naghihintay sila habang nakataas ang kanilang mga baril at kanyon. Hindi rin inasahan ni Alex Dixon na magiging ganito kaganda ang reputasyon ni Street Martin. Parang lahat ng reporter sa Yan Capital ay dumating. Pero, ilang araw lang siyang na-appoint na director at nakasuot siya ngayon ng plain clothes kaya hindi siya nakilala ng mga reporter. Pinag-uusapan siya ng 2 at 3. Ngayon lang, sabay na pumasok si Vice President Jenny at ang direktor. Nag-uusap sila at nagtatawanan. Parang ang ganda ng relasyon nila. Kakapasok lang ni Jenny kasama ang director. He announced publicly na baka magkatrabaho sila in the future. Kung magsanib puwersa ang Street Martin at National Clinic, magagawa nilang i-promote ang TCM. Ang mas narinig ni Alex Dixon, lalo siyang naguluhan. Hindi pa siya ang direktor kaya bakit pumasok ang mga tao ni Saint Martin kasama ang direktor? Hindi kaya nagpapanggap ang mga ito bilang siya. Nagmamadali siyang pumasok sa curator at tinungo ang academic lecture hall. Napuno na ng mga tao ang lecture hall. Mayroong higit sa 100 dayuhan na nakaupo sa harap na hanay. Lahat sila ay nakasuot ng puting Amerikana. Sa hitsura nito, dapat silang mga eksperto mula sa Street Martin. Walang bakanteng upuan sa lecture hall. Maliban sa mga sikat na medikal na tao mula sa parehong domestic at dayuhang bansa, mayroon ding higit sa 20 espesyal na inimbitahang mamamahayag. Hindi inaasahan ni Alex Dixon na ang isang akademikong ulat ay magkakaroon ng napakalaking reaksyon mula sa lipunan. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Kung alam niya ng mas maaga, naghanda siya ng maaga at nagdala ng ilang gamot para i-promote ang TCM sa kanyang mga kaibigan sa internasyonal. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa harap ng entablado. Makikitang galit na hinaharangan ni Lu Hongjian ang isang grupo ng mga tao na umakyat sa entablado. Si Meng Nuoran, na nakasuot ng puting Amerikana, ay nagsisikap din na pigilan sila. Saglit na natigilan si Alex Dixon, at pagkatapos ay narinig niya ang pamilyar na paputok na dagandong ni Lu Hongjian. Aminin namin na ang director ay si Alex Dixon. Bawal umakyat sa stage para mag-speech. Lumakad pasulong si Alex Dixon. Nang makita ang galit na mukha ni Lu Hongjian, pumunta siya sa harap at nagtanong, "Elder Lu, ano ang nangyari?" "Curator Lin, sa wakas ay nandito ka na." Biglang natuwa si Lu Hongjian na para bang nakakita siya ng nagal iligtas buhay na dayami. Hinawakan niya ang braso ni Lu Hongjian at malakas na ipinakilala sa mga dayuhan. "Ito ang curator namin Dixon, tumigil ka na sa pagsasalita." Napalingon si Alex Dixon at natigilan. Ang nasa gitna ng grupo ng mga dayuhang eksperto ay si Jiang Shuaimeng. Nakita niya si Jiang Shuaimeng na nakatayo sa gitna. Mukha siyang pinuno ng departamento, at kumpiyansa siyang nakikipag-usap sa grupo ng mga foreign experts. Nagdilim ang mukha ni Alex Dixon, at sinabi niya, "Jiang Shuaimeng, paano ka nakapasok ng walang invitation letter?" "Inimbitahan ko si Curator Jiang dito." Isang matigas na boses ang narinig sa tabi ni Alex Dixon. Lumingon si Alex Dixon at nakita niyang dayuhan ang nakipag-alitan kay Lu Hongjian. Malamig niyang sabi, "Sino ka?"
Bago pa makapagsalita ang dayuhan, mayabang na sinabi ng kanyang assistant, siya ang vice-presidente ng Street Martins Jenny, ang chairman ng aming asosasyon ng medisina, at isang eksperto sa International Charity Medical Institute. Ngayon, hinihiling namin kay Curator Jiang na magulat sa entablado, tumabi ka. Curator Jiang. Natigilan ulit si Alex Dixon at napakunot ang noo. Kuya Alex. Kumapit si Ming Nooran at galit na sinabi sa mahinang boses, sobrang dami ng grupong ito ng mga western na doktor. Talagang hiniling nila kay Jiang Shuaimang na magbigay ng talumpati sa entablado. Sinabi pa nilang Curator Jiang, ang kinikilala nila ang senior na doktor, ay madalas makipag-usap sa kanila. Hindi nang ahas si Ming Nooran na sabihin ang huling pangungusap. Ang orihinal na mga salita ng assistant ay, ano ang Curator Lin? Siya ay isang basura na hindi pa nakakapasok sa isang medikal na universidad. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa amin at hindi namin ito aaminin. Matapos marinig ito ni Alex Dixon, naunawaan niya sa kanyang puso. Nilampasan niya ang assistant at magalang na sinabi kay Vice President Jenny, paumanhin, hindi na si Jiang Shuaimang ang pinuno ng club na ito. Ang kasalukuyang pinuno ay ang pangalan ko, Alex Dixon. Ngayon, gagawa ako ng akademikong ulat sa inyong lahat, para makipagpalitan ng kaalaman sa TCM. Malamig nang umuso si Jenny at sinabing, Mr. Dixon, the head that we acknowledge. It's just Jiang Shuaimang. We hope he will give a speech on the stage. Please leave. Prangka ring nagsalita ang isang dayuhang lalaki na may malaking balbas sa tabi. Ikaw si Alex Dixon. Kami, Street Martin, umaasa na maaari kang magbitiw at ibalik ang direktor kay Mr. Jiang. Ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay namumukod-tangi, at siya ang TCM ng China na kinikilala namin. Hindi ka kunin ang posisyon na ito. Mabilis na bumulong si Ming Nooran, ito si Professor Jord, isa sa 3 eksperto sa orthopedics sa mundo. Mas sikat pa siya kaysa kay Jenny. Isang grupo ng mga dayuhang ekspertong may gininto ang buhok at asol ang mata ang tumayo upang magprotesta at nagkakaisang hiniling kay Alex Dixon na bumaba sa pwesto. Magulo ang eksena. Hindi rin inaasahan ng mga mamahayag na magaganap ang ganitong pasabog na balita sa academic exchange meet, at mabilis silang kumuha ng litrato. Nakareserba ang ekspresyon ni Jiang Shuaimang, at hindi niya mapigilan ang kanyang pagmamataas. He said to Alex Dixon with a masasamang ngiti, Mr. Dixon, I'm really sorry. Hindi ko rin gustong makita ang limelight mo. Pero ngayon, Street Martin at lahat ng foreign experts gustong i-promote ako bilang director. Mahirap para sa akin na tanggihan ang iyong kabaitan. Sinusuportahan ko ang Curator Jiang. Hindi sinabi ni Jenny na, Mr. Dixon, please go out. 12-dosenang mga dayuhang eksperto at propesor ang tumawag din. Kwak, umalis ka sa National Clinic. Ayaw naming makipag-usap sa mga basura na hindi pa nag-aral sa isang medikal na universidad. Ang pagpayag kay Alex Dixon na magbigay ng talumpati sa entablado ay isang insulto sa amin. Kaway-kaway ang pangungutya sa kanilang paligid, na may halong panlalait at panlalait mula sa ibang bansa. Sabik na sabik si Ming Nooran kaya namula ang kanyang mga mata. Malakas niyang ipinaliwanag, lahat, huminahon. Kakaiba ang TCM skills ni Curator Dixon, huwag makinig sa kalokohan ng ibang tao. Sinisikap din ni Lu Hongjian at ng ilang tao mula sa National Clinic na magpaliwanag. Gayunpaman, masyadong malakas ang boses ng foreign experts. Pareho sila ng opinyon at mahigpit na tinutulan ang desisyon ni Alex Dixon na umakyat sa entablado. Kaya naman, nalunod sa mga insulto ang mahina nilang paliwanag. Napatingin si Alex Dixon kay Jiang Shuaimang. Si Jiang Shuaimang ay may pagmamalaki sa kanyang mukha. Mukha siyang maliit na tao na nakamit ang tagumpay. Huminga siya at malamig na sumigaw, tahimik. Ako ang direktor ng National Clinic ngayon, at hindi ako papayag na may makaistorbo sa utos ng National Clinic. Dahil gusto ng lahat na marinig ang ulat ni Jiang Shuaimang, hinihiling kong pumunta ka sa isang lugar, iba kasama niya. Si Jenny coldly harumphed, tumalikod at umalis. Iniwan din ng mga dayuhang eksperto at ng iba pa si Alex Dixon, at sunod-sunod na umalis sa bulwagan. Sa isang iglap, wala nang laman ang kalahati ng bulwagan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lu Hongjian. Pumunta siya sa harap at sinabing, Senator Lin, hindi natin sila maitaboy.
Magkakaroon ito ng epekto sa National Clinic, at magkakaroon din ng epekto ng opinyon ng publiko sa mundo. Sabi din ni Ming Nooran, Kuya Alex, ang mga reporter ay magsusulat ng mga kalokohan tulad nito. Sisiraan ka rin nila. Si Jiang Shuaimeng ang huling naglakad. Nang marinig niya ang kanilang pag-uusap, lumingon siya at nanunuyang sinabi, Alex Dixon, sa tingin mo ba magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil sa iyo lang ang direktor? Sabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na matatalo mo ako dahil lang. Alam mo ang ilang mga kasanayan sa medisina. Kabanata 428. Katulad ng paglabas ng grupo ng mga foreign experts sa lecture hall habang nagmumura. Biglang nagsalita si Alex Dixon ng malakas, Vice President Jenny, is your kidney alright? For 8 months and 10 days in a row, you didn't share the same room with your wife. Wala ba talagang tutol ang asawa mo? Huminto ang katawan ni Jenny, at galit na iniling niya ang kanyang ulo at umungol. Alex Dixon, mangyaring maging mas magalang. Nagulat din si Lu Hangjan, at agad siyang humingi ng tawad kay Jenny, Vice Chairman Jenny, patawarin mo ako. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at sinabing may ngiti na hindi ngiti, isa lang ang kidney mo, at halos imposible. Kung gusto mong masiyahan ang iyong asawa, maaari kang manatili at makinig sa ulat. Kung gusto mo hindi mo maiangat ang iyong sarili, ulo sa natitirang bahagi ng iyong buhay, maaari kang umalis. Nagbago ang mukha ni Jenny. Matagal siyang natigilan bago siya bumulong, my kidney function is malfunctioning. Who told you? Hindi siya pinansin ni Alex Dixon at sinabi kay Professor Jord, bilang isa sa 3 eksperto sa orthopedics sa mundo, hindi ka man lang maituturing na orthopedist. Hindi mo ba mapapagaling ang cancer sa buto ng iyong anak? Maaari ko bang itanong kung saan ka nakuha ang lakas ng loob mag-point finger sa harap ko? Napaatras si Jord, nanlaki ang mga mata sa gulat, at nanginginig ang labi. Tuldok, ako. Wala pang nababanggit na bone cancer ng anak ko, bakit mo alam ang tungkol dito? Malamig na sinabi ni Alex Dixon, may 5 buwan pa ang buhay ng anak mo. Kung gusto mo siyang mabuhay, maaari kang manatili at makinig sa ulat. Kung gusto mo siyang mamatay, maaari kang umalis. Tsaka yung blonde lady na yon, terminal na yung cancer sa tiyan ng nanay mo, di ba? Kung gusto mong mabuhay pa ang nanay mo, pwede kang manatili at makinig sa report. Kung gusto mo siyang mamatay, pwede kang umalis. Hindi mo itigil. Sa isang hininga, halos itinuro ni Alex Dixon ang nakamamatay na sakit ng lahat ng mga eksperto at propesor na naruroon, o mga miyembro ng kanilang pamilya. Biglang natigilan ang grupo ng mga foreign experts na kanina pa nagkakagulo na gustong umalis, parang tinuro ang acupoints. Iba-iba lahat ng ekspresyon nila. Shock, shock, shock. Ito ay lahat ng kanilang mga pribadong bagay. Ang ilang mga tao ay hindi kailanman nabanggit ito sa publiko. Paano malalaman ng batang doktor na ito ng China, na libu-libong milya ang layo, tungkol dito? Naging berde ang mukha ni Vice President Jenny at galit na sinabi niya, Mr. Dixon, hindi ko alam kung saan mo nalaman ang tungkol sa sikretong ito, ngunit mangyaring huwag magbiro tungkol dito. Malamig na sabi ni Alex Dixon, hindi ako nagbibiro, nagsasabi ako ng totoo. Hanggat lumalabas ka sa academic hall na ito, makakalimutan mo ang pagpapagaling nito sa buong buhay mo. At saka, kapag umalis ka, ang National Clinic ay hindi na muling makikipagtulungan sa iyo kahit na lumuhad ka at makaawa sa akin, imposible. Galit na sinabi ni Jiang Shuaimeng, Alex Dixon, huwag mo akong takutin. Saan mo nalaman ang tungkol sa privacy ng mga eksperto? Walang hiya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon, niya na may ngiti na hindi isang ngiti. Dr. Jiang, ang TCM ay may walang kakayahan na tinatawag na qigezeng, na sinabi sa iyo na makasama ang mga pasyente ng mahabang panahon. Ang katawan ng pasyente ay mahahawa din ng qi. Isang tingin at malalaman mo ang sakit ng taong kilala mo o tama, may isang kasanayan na tinatawag na qigezeng pagkatapos ng mahabang panahon sa pasyente, ang kanyang katawan ay nahawaan din ng qi na ninigarilyo at umiinom ng walang tigil, may nararamdaman ka bang nakatagong sakit sa iyong mga baga? Ang qi observation ay isang mataas na antas ng medikal na kasanayan sa 9 Profound Heaven Scripture. Hindi pa banggitin na hindi ito naiintindihan ni Jiang Shuaimeng, maging si Lu Hangjan ay nabigla. Narinig na niyang binanggit ng kanyang master ang qigezeng noon. Isa itong matagal nang nawawalang pamamaraan ng TCM.
Ito raw ay nilikha ng Yellow Emperor. Hindi niya akalain na may kakaibang husay si Alex Dixon. Nagbago ang ekspresyon ni Jiang Shuaimang nang marinig niya ang mga salita ni Alex Dixon. Natigilan siya ng ilang segundo bago umungol, "Nonsense. I am healthy, I don't need you to threaten me here. Tinatakot mo ba ako? Hindi mo ba nararamdaman?" Umuso si Alex Dixon at tumalikod na para maglakad papunta sa stage. Habang naglalakad siya, "I'm going to explain TCM now. If you want to leave, you can stay. It's up to you." Sobrang pangit ng ekspresyon ni Jenny. Pinigilan niya ang kanyang galit at sinabing, "Let's go." Kasuklam-suklam ang mga kilos niya. Dapat ay inimbestigahan niya ang background natin. Pagkasabi nun, nauna na siya at lumabas ng hall. Gayunpaman, si Jord, na pinakatutol dito, ay nag-alinlangan saglit at sinabing, "Vice Chairman Jenny, pasensya na. Pwede ka na munang umalis. Ay, gusto ko pa ring manatili at makinig sa ulat ni Dr. Dixon. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa buhay ng kanyang anak. Si John ay hindi nang ahas na maging pabaya." Nang matapos siyang magsalita, nag-alinlangan din ang blonde na babaeng doktor at sinabing, "Gusto ko ring manatili at makinig sa ulat ni Dr. Dixon. Ang kanser sa tiyan ng kanyang ina ay hindi kumakalat sa labas ng mundo, at ilang mga kamag-anak lamang ang nakakaalam nito." Hindi niya inaasahan na ituturo ito ni Alex Dixon sa isang pangungusap lamang. Ayaw palampasin ng babaeng doktor ang pagkakataon. "Deputy Director Jenny, gusto ko ring marinig ito. Sa tingin ko dapat akong manatili at makinig." Biglang nagpalit ng panig ang grupo ng mga foreign experts at professor na aalis na sana. Nais nilang manatili at makinig sa akademikong ulat ni Alex Dixon. Ikaw. Nagulat at nagalit si Jenny. Hindi niya inaasahan na matatakot ang mga doktor sa salita ni Alex Dixon sa mga nangungunang doktor sa kanlurang may antas ng doktor at mas mataas. Dahil dito, nawala lahat ng mukha niya. Nakakadismaya talaga ang mga elite na doktor na dinala niya. Galit na sinabi ni Jenny, "Curator Jiang, alis na tayo." Sa hindi pagkakataon, nang matapos siyang magsalita, awkward na pinunasan ni Jiang Shuaimang ang kanyang mga kamay. "Vice Chairman Jenny, sa tingin ko, mabuti pang manatili at makinig sandali. Siya ang pinakatakot sa kamatayan sa kanyang buhay." Nakita niya si Alex Dixon na iniligtas si Old Master Jiang gamit ang sarili niyang mga mata. Alam niyang kamangha-mangha ang mga medikal na kasanayan nitong si Lin, at ngayon ay nasa gulat siya. Kamakailan lamang, siya ay umiinom at naninigarilyo. Totoo na minsan may tinatagong sakit ang kanyang baga. Natakot si Jiang Shuaimang kaya naging berde ang kanyang mukha. Natatakot siyang magkatotoo ang sinabi ni Alex Dixon. May lung cancer talaga siya. Hindi inaasahan ni Jenny na mananatili rin si Jiang Shuaimang. Matagal siyang natigilan at hindi makapagsalita. "Vice President Jenny, pupunta muna ako." Napahiya si Jiang Shuaimang. Mabilis siyang nakahanap ng dahilan para makawala. Tumayo si Alex Dixon sa entablado at handang magulat. Nagkibit-balikat siya at sinabi sa mikropono, "Deputy Director Jenny, your people are all staying. If you go back to the hotel alone, do you need me to send a car to escort you?" Humph. Sa sobrang galit ni Jenny ay sumangot siya ng malamig. Na may maitim na mukha, tumalikod siya at bumalik sa venue at umupo ng mabigat. Gusto niyang makita kung paano gagamutin ni Alex Dixon ang mga nakamamatay na sakit na ito. Kahit na ang kanilang grupo ng Western medicine sa mundo ay walang magawa. Anong uri ng kakayahan ang maaaring mayroon ng isang maliit na bata? Nagliwanag ang spotlight sa katawan ni Alex Dixon. Nakatayo siya sa entablado, hindi alipin o mapagmataas, tuwid ang kanyang likod at kalmado ang kanyang ekspresyon. Isang malaking grupo ng mga reporter ang nakatutok sa kanya ng kanilang mga kamera. Hindi na kailangan ni Alex Dixon ng script para magsalita. Kalmado siyang humarap sa mikropono at walang tigil na sinimulan ang kanyang pagsasalita. Una niyang ipinakilala ang mga pinagmulan at kasaysayan ng TCM, pagkatapos ay nagsalita tungkol sa mga gamot na Tsino, at sa wakas ay pumasok sa paksa ng acupuncture. On the way here, naisip na ni Alex Dixon. Sa lahat ng paraan ng paggamot ng TCM, ang acupuncture at ang pinakamabilis na paggamit. Sa mata ng mga dayuhang doktor, ang acupuncture ang pinakamisteryoso. Ang isang maliit na pilak na karayom ay talagang nakapagpapagaling ng mga sakit.
Maraming dayuhang anti-TCM na terorista ang higit na pamuna sa acupuncture. Parang ilog sa entablado ang sinabi ni Alex Dixon. Ipinakilala niya ang acupuncture at ipinakilala rin ang ilang mga espesyal na kaso. Ang grupo ng mga dayuhang eksperto na kanina lang ay nag-aalinlangan ay pawang nabighani sa kwento. Bagamat mukhang galit si Jenny, kailangan niyang aminin sa kanyang puso na talagang malalim ang mga natamo ni Alex Dixon sa TCM. Ngayon, hayaan mong ipakita ko ang acupuncture, sabi ni Alex Dixon at sinenyasan ni Ming Nooran na ilabas ang plastik na modelo ng katawan ng tao at ipakita ang mga karayom ng acupuncture sa lugar. Sa sandaling ito, umubo si Jiang Shuaimang at tiningnan si Professor Jord. Bumulong siya ng ilang salita sa kanyang tainga. Bahagyang tumango si Professor Jord, tumayo, at malakas na sinabi, Dr. Dixon, talagang kahanga-hanga ang iyong pananalita. Dahil sa mahiwagang ipinakilala mo ang acupuncture, mas nakakumbinsi na ipakita ito sa mga buhay na nilalang. Huminto si Alex Dixon. Tumayo siya sa entablado at mahinang nagtanong, Professor Jord, paano mo gustong itanghal ito? Ito talaga ang gusto ni Jord. Umisi siya at inutusan ang kanyang katulong na ilipat ang isang parisukat na kulungang bakal na natatakpan ng itim na tela sa entablado. Kabanata 429. Sa sandaling maalis ang itim na tela, napuno ang buong lugar ng ingay ng mga taong humihinga ng malamig. May isang kalahating patay na puting mouse sa hall. Ito ang mouse na karaniwang ginagamit sa mga dayuhang medikal na eksperimento. Gayunpaman, dumudugo ang sulok ng bibig nito, namumula ang mga mata, at dumudugo ang mga binti. Nagkaroon din ng tumor na kasing laki ng bola ng ping-pong. Nakangiting sabi ni Jord na hindi isang ngiti, Dr. Lin, itong eksperimental na daga ay itinanim ng kanser sa baga, kanser sa lalamunan, kanser sa tiyan. May 6 na uri ng mga selula ng kanser, at isa na rito ang nangyari. Late stage na kanser sa buto dahil sinabi mo na ang acupuncture ay maaaring gamutin ito, bakit hindi mo ito ipakita sa lugar? Nang matapos siyang magsalita ay nagbulungan na ang mga tao. Maging si Lu Hangjan ay hindi napigil ang sabihin sa malalim na boses, Professor Jord, pinipilit mo akong gawin ito. 6 na uri ng cancer ang naghalo-halo, at kahit ang iyong pangkat ng mga eksperto ay hindi ito ginagamot, tama ba? Nagkibit balikat si Jord. We really have no choice, pero hindi ba sinabi ni Dr. Dixon na may rule of law ngayon lang? Hindi kaya nagsisinungaling siya. Kung hindi niya ito magamot, kailangan niyang yumuko at humingi ng tawad sa amin sa spot. Kailangan din niyang aminin sa mundo na ang TCM ay puno ng mga manloloko. Ang kanyang mga salita ay agad na pumukaw sa galit ng lahat ng mga doktor ng TCM na naruroon, at sila ay nagmura. Ang ulat na ito ay tila isang akademikong palitan, ngunit sa katotohanan, ito ay isang demonstrasyon upang patunayan ang Western medicine ay mas malakas kaysa sa TCM. Isa itong lantarang insulto sa TCM. Nagpakita si Jord ng mapanuksong ekspresyon at sinabing, ano? Dr. Lin, natatakot ka ba o hindi mo magawa? Sa tingin ko isa kang ganap na sinungaling. Ang mouse na ito ay orihinal na kanilang pang-eksperimentong paksa. Bago ang pulong, iminungkahi ni Jiang Shuaimang na dalhin nila ito. Pagdating ng panahon, magagamit nila ito para ilantad na isang kwek-kwek si Alex Dixon. Sumigaw si Ming Nooran, iba talaga ang mouse sa acupoints ng tao. Malinaw na pinapahirapan mo siya. Doktor tayo, tao man o hayop, sa paningin natin, lahat tayo ay buhay. Kung hindi magagamot si Alex Dixon, luluhod siya at aaminin na manloloko ang TCM at ibabalik ang direktor kay Master Jiang. Si Jord ay hindi makatwiran at mayabang, na nagpagalit sa mga doktor sa pinangyarihan. Lahat ng mga dayuhang doktor ay may kinikilala kay Jord at inakusahan si Alex Dixon bilang isang manloloko. Magulo ang eksena. Ang mga doktor sa gitna at kanluran ay nahahati sa dalawang pangkat. Walang katapusan silang nagtalo at nagsimula pa ng digmaan ng mga salita. Maging ang gitna at panlabas na mga mamamahayag ay nahahati sa dalawang paksayon. Nagsimula sila ng digmaan ng mga salita. Lihim na natuwa si Jiang Shuaimang. Ito ang kanyang plano. Sa pamamagitan nito, tiyak na masisira ang reputasyon ni Alex Dixon. Habang pinagalitan ang magkabilang panig at naghahadyas pa ng mga bote ng tubig, hindi umimik si Alex Dixon. Kinuha niya ang pilak na karayom at mabilis na tinusok ang mga acupuncture point ng mouse.
Itinaas niya ang karayom at ibinagsak ito sa napakabilis na bilis. Maging si Jenny, na nakaupo sa unang hanay, ay hindi nakikita ng malinaw ang kanyang mga galaw ng kamay. Ngumuso siya. Ang daga na ito ay nasa bingit na ng kamatayan. Kung nasaksak siya ng napakaraming karayom, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Tinamaan ng bote ng mineral water si George sa ulo. Nagalit siya dahil sa kahihiyan at itinaas ang kanyang manggas, na nagbabalak na tamaan ang isang reporter mula sa Sia Country na naghagis ng bote ng mineral na tubig. Lahat, tumahimik. Napagaling na. Isang mahinahong boses ang agad na pumasok sa pandinig ng karamihan. Nanlamig ang kamao ni George sa himpapawid, at nabigla siyang tumingin sa entablado. Agad na tumahimik ang buong eksena, napakatahimik na kahit isang pin drop ay maririnig. Mahigit 1,000 titig ang nakatutok sa entablado. Nakita nilang kalmado ang ekspresyon ni Alex Dixon, ngunit may pawis sa noo. Sa kanyang harapan, tumatalon-talon sa kulungan ang puting daga. Punong-puno ito ng lakas at mukhang hindi nawala ng sigla. Ang bukol sa binti ng puting daga ay nawala rin ng walang bakas. Paano ito posible? Napatayo si Jenny sa gulat at mariing pinaikit ang mga mata. Nagtaas ng kilay si Alex Dixon. Kung gayon bakit hindi ka pumunta at i-verify ito mismo? Gagawin ko. Hindi naniwala si George. Umakyat siya sa entablado at maingat na sinuri ang daga. Gayunpaman, habang ini-inspeksyon niya, mas nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa magnifying glass habang umuungol. Imposible. Ito ay imposible. Ang mga sintomas ng kanser ng mga eksperimentong daga ay nawala lahat. Paano ito? Natahimik ang buong lugar, lahat ay natigilan. Saglit na natigilan si Jiang Shuaimang, bigla siyang tumayo at sumigaw, siguro ngayon lang pinalitan mo ang mga daga sa kaguluhan. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, maaari kang tumingin sa monitor. Hindi, sabi ni Jenny sa malalim na boses, kanina ko pa siya pinagmamasdan. Si Dr. Dixon ay nasa acupuncture nga. Pero para gamutin ang cancer gamit lang ang acupuncture, isa lang itong pantasya, uri ng nasasabik na gamot sa mga pilak na karayom. Galit na sinabi ni Meng Nooran, na wala ang tumor na iyon, ano ang masasabi mo? Ito. Napapikit si Jenny. Si Jiang Shuaimang ay naguguluhan. Talaga bang napakataas ng kakayahan ni Alex Dixon sa medisina na kahit anong uri ng nakamamatay na sakit ay maaaring gumaling? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumayo, at matigas na sinabi, Dr. L. Dixon, ang gulo kanina. Walang malinaw na nakita. Maaari mo bang gamitin muli ang acupuncture sa harap namin? Sumigaw si Meng Nooran, Jiang Shuaimang, anong ibig mong sabihin? Hindi ba nagkaroon ng resulta? Oo naman. Tumango si Alex Dixon. Umisi si Jiang Shuaimang at sinabing, sino ang nakakaalam kung may ginawa siya sa karayom? Ngayon kailangan nating kunin ang karayom para sa inspection. Kailangan nating umakyat sa entablado at subaybayan siya ng personal. Sobra na ito. Wala man lang kayong respeto kay Curator Dixon. Hindi napigilan ni Lu Hongjian ang kanyang galit at agad na nagmura. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay mukhang kalmado pa rin at tumango. Walang problema, ngunit mayroon din akong kahilingan. Kung gagaling ko ito, humingi ng tulong sa lahat ng miyembro ng street. Marty na ng tawad sa China TCM sa harap ng lahat. At upang kilalanin ang kita ng TCM sa mundo. Seryoso ang itsura ni Jenny at nakasimangot. Napakataas ng katayuan ni Street Martin sa mundo ng medisina. Kung aaminin niya ang kanyang pagkakamali sa harap ng lahat, ito ay isang kahihiyan. Pero tungkol naman kay Alex Dixon na kayang gamutin ang 6 na uri ng cancer gamit ang isang pilak na karayom, hindi siya maniniwala kahit bugbugin pa siya hanggang mamatay. Saglit na nag-alinlangan si Jenny at sinabi sa malalim na boses, sumasang-ayon ako. Tumango si Alex Dixon at sumulyap kay Jiang Shuaimang. Nakangiting sabi niya na hindi isang ngiti, ikaw naman, Jiang Shuaimang, hindi ka ba matagal nang napatalsik sa mundo ng medikal? Sa pagkakataong ito, kailangan mong lumuhad sa buong mundo at aminin na ikaw ay may cancer sa mundo ng medikal. Alex Dixon, you have guts. Gusto mo lumuhad ulit ako? Galit na galit si Jiang Shuaimang kaya nagbulalas siya. Malamig na sinabi ni Meng Nooran, Jiang Shuaimang, ano ang ibig mong sabihin sa muli? Maaari ko bang itanong kung lumuhad ka na kay Curator Dixon noon?
Galit na sinabi ni Lu Hangjan, lumuhad siya kay Curator Dixon ng 2 o 3 beses. Hindi niya mapagaling ang sakit ng kanyang ama, at iniligtas ni Curator Dixon ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, sinampal pa siya ng kanyang kuya. Tumambad si Jiang Shuaimeng. Sa sobrang hiya niya ay naging berde ang mukha niya na parang talong. Gusto niyang sampilan ang sarili niya. Ito ay isang pandaigdigang broadcast. Kung hahayaan niya itong mad-ulash, mawawalan siya ng mukha sa ibang bansa. Napuno ng tawanan ang eksena, at maging si Jenny ay may pagdududa sa mukha. Si Jiang Shuaimeng ay talagang hindi makababa sa entablado. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Okay, I agree. Titingnan ko kung paano mo ito tretuhin." Habang nagsasalita siya, yumuko siya at naglabas ng holo sa ilalim ng upuan. Inilabas niya ang kuneho mula sa loob at naglakad papunta sa stage. Curator Dixon, ang kuneho na ito ay maraming bali at kanser sa utak. Pakigamot ito sa harap ng lahat. Hinawakan ni Jiang Shuaimeng ang kuneho at naglakad papunta sa entablado, ngunit lihim niyang inilapat ang lakas sa kanyang mga kamay at palihim na sinakal ang kuneho. Kabanata 430. Sa oras na ipinadala niya ang kuneho sa entablado, patay na ang kuneho. Si Jiang Shuaimeng ay may malamig na ngiti sa kanyang mukha habang nakatayo siya sa gilid at matamang pinagmamasdan ito. Ang kuneho na ito ay ang kanyang trump card. Hindi lang ito nagkaroon ng brain cancer at lahat ng buto sa katawan nito ay nabali, kundi pinakain din ito ng arsenic. Kahit na ang isang dakilang Luo Golden Immortal ay hindi ito mailigtas. Nang hawakan ni Alex Dixon ang kuneho, ang puting kuneho ay biglang nagsimulang damyugo mula sa lahat ng mga orifice nito at nanatiling hindi gumagalaw. Patay na ang kuneho. Bulalas ni Ming Nooran. Nagkunwaring kainahinala si Jiang Shuaimeng. Kanina lang nakita ng lahat. Buhay ang kuneho na ito. Hindi kaya ito mapagaling ni Curator Dixon at sinasadyang patayin ang kuneho para makatakas. Galit na galit si Lu Hangjan kaya hinawakan niya ang kanyang kwelyo at umungal, "Jiang Shuaimeng, para sa sarili mong pagnanasa, nang ahas kang saktan si Curator Dixon, sinusubukan mo bang sirain ang reputasyon ng ating TCM sa mundo?" Natarante si Jiang Shuaimeng at pinilit na kumalma. "Matanda Lu, bitawan mo ako. Siya, si Alex Dixon, may kasalanan." Kalokohan. Sinampal siya ni Lu Hangjan, at nag-init ang kanyang ulo. Nagmamadaling tumulong ang iilang mga alagad na dinala niya nang makita nilang kumikilos ang kanyang amo. Mabilis na nagtungo ang ilang matatandang doktor ng TCM para pigilan siya. Damn it! 2 hall-level TCM masters ang aktwal na nagsimula ng away sa harap ng isang dayuhang medikal na propesor. Hindi lang nila alam kung ano ang sasabihin. Biglang ibinuka ni Alex Dixon ang kanyang bibig at sinabing, "Kuya Lo, ayos lang. Kaya ko itong gamutin." Ang kanyang mga salita ay malakas at malinaw, at ito ay malinaw na narinig ng lahat. Bumangon si Jiang Shuaimeng mula sa lupa, natatakpan ng dumi ang kanyang mukha. Umisi siya at sinabing, "Alex Dixon, huwag kang magsalita ng malaki. Kung may kakayahan ka, gamutin mo na. Gaano man kataas ang medikal na kasanayan ng batang ito, imposibleng buhayin siya." "Kuya Alex." Sumikip ang puso ni Ming Nooran at nag-aalala siya para kay Alex Dixon. Mahigit 5 minuto nang patay ang kuneho. Malamig ang katawan nito. Paano ito mailigtas? Sinamantala ni Jord ang pagkakataon na humawak ng isang bagay. Sinigawan niya ang lahat ng mga dayuhang propesor at eksperto na magsisiksikan sa entablado. Pinatawag pa niya ang lahat ng mga reporter. "Lahat, panoorin kung paano nalulunasan ng TCM ng China ang mga kuneho." Ha ha ha. Maraming dayuhang reporter ang nagpahayag din ng mga mapanuksong ngiti at itinutok ang kanilang mga kamera kay Alex Dixon. Kinabahan din si Lu Hangjan. Gaano man kahusay ang TCM, paano nito malulunasan ang mga patay na bagay? Isa pa, halos matigas na ang bangkay ng kuneho. Hindi ba ito biro? Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang mga salita, dahil alam niya ang karakter ni Alex Dixon. Hindi siya maaaring magbiro tungkol sa bagay na ito. Naisip niya na dapat ay hiniwalayan ni Alex Dixon ang kuneho at pinatunayan na kinuha ni Jiang Shuaimeng ang patay na kuneho. Ilang matingkad na ilaw ang bumungad sa katawan ni Alex Dixon. Maging ang kanyang mga kilay ay kitang-kita rin. Napapaligiran siya ng mga dayuhang propesor at reporter na may dalang kamera.
Umisi si Jiang Shuaimang. Sa ilalim ng pagsubaybay ng 12-dosenang mga tao, itong si Dixon ay walang pagkakataong gumawa ng anuman. May iligtas ba ang isang patay na kuneho? Anong biro? Gusto lang niyang makita kung paano haantong ang lokong ito. Sa ilalim ng mga titig lahat ng naruroon, ang ekspresyon ni Alex Dixon ay kalmado, at hindi siya apektado ng mundo sa labas. Ginamit niya ang kanyang daliri bilang isang karayom at sinaksak ang kuneho sa bilis ng kidlat. Ang pinakadalisay na katawan na enerhiya na naabsorb niya mula sa Dragon Blood Grass kahapon ay na-inject din sa kuneho sa pamamagitan ng kanyang daliri. Lumipas ang oras at tumahimik ang paligid. Kumunat ang noo ni Jenny. Hindi siya naniniwala na kayang buhayin ni Alex Dixon ang patay na kuneho sa kanilang sundot lang. Pawis na kasing laki ng butil na tumutulo sa noo ni Alex Dixon. Basang-basa na rin ng pawis ang damit niya. Sa kabutihang palad, ang espiritu ng Dragon Blood Grass na enerhiya na naabsorb niya kahapon ay nasa kanyang katawan pa rin at hindi pa ganap na sumanib sa kanya. Maaaring ibalik ng Dragon Blood Grass ang buhay sa bonsai na matagal nang patay. Gayunpaman, ang kuneho ay kamamatay lamang, at mayroon pa ring kaunting init na natitira sa loob nito. Bilang karagdagan, ang kanyang cultivation base ay umabot na sa huling yugto ng foundation establishment, na ganap na lampas sa kanyang nakaraang antas. May posibilidad na mabuhay niyang muli ang kuneho. Gayunpaman, ang pagsipsip ng enerhiya ng Dragon Blood Grass sa loob ng kanyang katawan ay isang napakahirap na gawain. Ang mga butil ng pawis na kasing laki ng bean ay tumulo sa noo ni Alex Dixon. Nakita ito ni Ming Nooran at naramdaman ang sakit ng kanyang puso. Dali-dali niyang ginamit ang kanyang mga kamay para panasan ang pawis nito. Lumipas ang 1 pang 3 minuto. Sa wakas ay huminga ng malalim si Alex Dixon at sinabi sa isang nakaka-relax na tono, "Tapos na." Pagkasabi noon ay inilabas niya ang repairing ointment at ipinahid sa mga bali ng buto ng kuneho. Nang makitang inilapat ni Alex Dixon ang itim na paste sa katawan ng kuneho, hindi napigilan ni Jenny na sumangot ng malamig at sinabing, "Nag-aaksaya lang ito ng oras. Sa tingin mo ba tayo ay bulag? Ang kuneho na ito ay hindi na mailigtas." Medyo kinabahan si Jiang Shuaimang, ngunit nang makita niyang hindi gumagalaw ang kuneho, agad siyang nakahinga ng maluwag at nanunuyang sinabi, "Alex Dixon, huwag mong kalimutan ang sinabi mo kanina. Ibigay mo sa akin ang ulo." Galit na dagdag ni Jord, "Kailangan mo pa ring aminin sa buong mundo na ang TCM ay isang pandaraya. Sayang. Sayang sa oras. Sayang ang oras para ipagkatiwala niya ang kanyang huling pag-asa na maipagamot ang kanyang anak kay Alex Dixon." Ang Dixon na ito ay isang ganap na sinungaling. Nagbubo at umiiling ang mga tao habang pababa sila ng stage. Sumimangot din si Lu Hangjan. Hindi niya akalain na maglalaro si Alex Dixon ng ganoong klaseng laro. Sa pagkakataong ito, nawala ang reputasyon ng National Clinic sa buong mundo, at natakot siya na managot ito ng mga pinuno ng matataas na echelon. Galit na galit si Jenny kaya ibinangon niya ang kanyang kamao sa mesa at mariing sinabi, "Alex Dixon. Isa kang sinungaling. Ang ginagawa mo ay binabalewala ang buhay ng tao. Sinisiraan mo lang ang ating mundo ng medisina." Nasa bibig pa rin niya ang salitang realm nang biglang bumangon ang isang puting figure at sumuntok sa mukha ni Jenny. Agad na tinamaan si Jenny sa ilong at bumulwak ang dugo sa ilong nito. Napabalikwas din siya sa bagay na ito. "Kuneho, tumakbo ang kuneho." Napasigaw si Ming Nooran. Nagkatinginan ang lahat. Laking gulat nila na nakalimutan pa nilang tulungang makatayo si Jenny. Walang mag-aakalang ngayon lang talaga nagkukunwaring patay ang kuneho na ito. Kinuha nito ang pagkakataon na tumalon at maghintay ng pagkakataon para makatakas. Tinakpan ni Jenny ang dumudugong ilong at napaupo sa sobrang gulat, hindi na nakabalik sa katinoan ng matagal. Ang kuneho ay tumakbo sa paligid ng karamihan. Tumakbo ito ng mas mabilis kaysa sa mga sprinter at hindi mukhang may bali. Nagkagulo ang mga tao. Yumuko sila para hulihin ang kuneho. Nanlamig ang buong katawan ni Jord. Parang tinamaan ang acupuncture point niya. Ang kanyang bibig ay halos nakabukas, at hindi siya makabalik sa kanyang katinoan sa loob ng mahabang panahon. Naligtas ba talaga ang kuneho? Ito ay hindi kapanipaniwala. Biglang tuwang-tuwa si Jord. Niyakap niya si Alex Dixon, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Curator Dixon, mangyaring iligtas ang aking anak.
Alam kong ikaw lamang ang makakaligtas sa buhay ng aking anak. Pilit siyang tinulak ni Alex Dixon palayo at malinaw na sinabi, humihingi ka muna ng tawad. I was wrong. I apologize. Puno ng luha ang mukha ni Jord. Lumuhad siya sa lupa at itinaas ang kanyang mga kamay kay Alex Dixon at sumigaw, nagkamali ako. Kakulangan ko ito ng kaalaman. Hindi ko akalain ang TCM ng iyong bansa ay napaka-magical. Ipinahayag ko ngayon sa mundo na ang TCM sa Angsia Country ay walang kapantay na Creator Dixon ay karapat-dapat na tawaging makajos na doktor. Pagkatapos sabihin niyon, inihagis niya ang kanyang mga kamay sa lupa at talagang binigyan si Alex Dixon ng isang sinaunang siyabaw. Sa isang sandali, ang lahat sa paligid ay tila nagising mula sa isang panaginip habang sila ay galit na sumugod kay Alex Dixon. Hindi pinansin ni Jenny ang pagdurugo ng ilong sa mukha at tuwang-tuwang pumisil kay Alex Dixon. Nagmamadaling naglakad si Jiang Shuaimang. Vice Chairman Jenny, baka may ginawa sa kuneho itong si Dixon, ang kuneho ay personal kong sinakal, at pinainam ko po ng arsenic. Paano kaya siya bubuhayin? Laxative. Hindi ko ine-expect na ganito ka kasuklam-suklam at walang hiya. Maligo ka. Si Jenny, na palaging mapagpasensya, ay talagang sinumpa si Jiang Shuaimang sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Pagkatapos ng tanghali, itinulak siya nito at sumiksik sa gilid ni Alex Dixon. Abangan ang susunod na kabanata.